Maribel, doon ka sa dulo. Masyadong masikip dito sa VIP table at hindi mo naman maiintindihan ang pinag-uusapan namin tungkol sa negosyo. Nakakahiya sa mga investor kung makikita nilang asawa ko ang isang babaeng amoy, kusina pa rin hanggang ngayon. Ang bawat salitang binitawan ni Leo ay tila isang matalim na balisong na dahan-dahang humihiwa sa katinuan ni Maribel. Nakatayo siya sa gitna ng maringal na ballroom ng Grand Hotel. Suot ang isang asul na bestida na 3 taon na niyang ginagamit tuwing may okasyon. Sa harap niya ang kanyang asawa, ang lalaking binuo niya ang karera sa loob ng 18 taon, ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata. Iyong kurbatang sutla na si Maribel mismo ang pumili at nagbayad gamit ang perang tinipid niya mula sa panggastos sa bahay. Dahan-dahang ibinaba ni Maribel ang kanyang kamay na balak sana ay aayusin ang gusot sa balikat ng tuxedo ni Leo. Ang kanyang mga daliri na may mga bakas ng peklat mula sa pagmamadaling pagluluto ng paboritong ulam ng asawa kaninang hapon ay nanginginig sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga chandelier. Tumingin siya sa paligid. Ang mga kasamahan ni Leo sa kumpanya ay nagsisimula ng magbulungan. Ang kanilang mga tawa ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang pandinig. Nang tumalikod si Leo para batiin ang isang grupo ng mga banyagang investor, naiwan si Maribel na nakatitig sa likod nito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang liwanag mula sa screen ng cellphone ni Leo na naiwan sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang bumandera. Isang pangalang hindi pamilyar, ngunit ang nilalaman ay sapat na upang patigilin ang tibok ng kanyang puso. I can't wait for later, love. Leave that boring woman at the party and come to our unit. I'm wearing the jewelry you bought for me today. Kasabay ng mensaheng iyon ay ang paglapit ng isang batang babae, si Nicole, ang sekretarya ni Leo na palaging bida sa bawat kwento ng asawa tungkol sa opisina. Suot ni Nicole ang isang kwintas na diamanteng kumikinang. Isang kwintas na kamukhang-kamukha ng disenyo na nakita ni Maribel sa resibo sa bulsa ni Leo noong nakaraang linggo, na akala niya ay sorpresa para sa kanilang anibersaryo. Parang nawalan ng hangin sa loob ng ballroom. Ang marangyang paligid ay biglang naging isang madilim at masikip na selda. Naramdaman ni Maribel ang pait na dulas ng kanyang laway habang pilit niyang nilunok ang luhang gustong kumawala. Ang kanyang mga paa na nakasuot ng murang sapatos na matagal nang masikip ay tila nakabaon sa sahig. Hindi niya magawang humakbang. Hindi niya magawang sumigaw. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga palad na ito ang humawak kay Leo noong wala pa siyang kahit ano. Ang mga palad na ito ang nag-alaga sa kanilang anak, naglaba ng libu-libong polo, at nagpuyat sa pag-aaral ng mga kontrata para tulungan si Leo sa kanyang mga negosasyon habang ang lalaki ay natutulog. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagtitiis ay itinapon lamang sa isang sulok na malapit sa kusina. Habang naglalakad siya palayo, patungo sa madilim na bahagi ng silid kung saan siya itinapon ng sariling asawa, bawat hakbang ni Maribel ay nag-iwan ng bigat na tila hihila sa kanya pailalim sa lupa. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang malungkot na bilang para sa pagtatapos ng kanyang katapatan. Sa gitna ng ingay ng tawanan at kalansing ng mga baso ng alak, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo. Ito na ba ang kabayaran ng lahat ng pag-ibig na ibinigay ko? Ito na ba ang halaga ng isang asawang naging anino lamang upang magningning ang iba? Sa sulok na ito, kung saan ang amoy ng mamahaling pabango ng mga panauhin
ay nahahaluan ng amoy ng sabon at chlorine mula sa pintuan ng banyo, doon nakaupo si Maribel. Ang bawat halakhak na nagmumula sa main table ay tila mga hampas ng alon na dahan-dahang tumitibag sa huling pader ng kanyang pagkatao. Ang upuang ito, malamig, matigas, at malayo sa liwanag, ay ang simbolo ng 18 taon niyang pananahimik. Huminga siya ng malalim at sa pagpikit ng kanyang mga mata, tila bumalik ang kanyang gunita, 18 taon na ang nakalilipas. Hindi siya laging ganito. Hindi siya laging ang babaeng amoy kusina na kinahihiya ni Leo. Sa kanyang isipan, nakita niya ang sarili sa Geneva. Nakatayo sa harap ng mga higante sa mundo ng negosyo. Siya ang The Navigator. Ang babaeng kayang magpaamo ng pinakamababagsik na CEO. Gamit lamang ang talas ng kanyang isip at tamang timpla ng mga salita. Noong mga panahong iyon, si Leo ay isang hamak na assistant lamang na laging nakasunod sa kanya, tinitingala ang bawat hakbang niya ng may paghanga at pag-ibig na akala niya ay totoo. Maribel, listen to me. Kapag nakuha natin ang deal na ito, tayo na ang hari at reyna ng industriya. Bulong ni Leo noon habang nakahawak sa kanyang mga kamay sa ilalim ng malamig na langit ng Switzerland. Pinili niyang bitawan ang korona. Pinili niyang maging anino ni Leo dahil naniwala siya sa pangako nito na ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng dalawa. Siya ang lihim na arkitekto ng bawat tagumpay ni Leo. Ang bawat speech na nagpabilib sa mga board members, ang bawat estratehiya na nagpabagsak sa mga kalaban. Lahat iyon ay isinulat ni Maribel sa gabi, habang ang lahat ay natutulog, gamit ang mga papel na may bahid ng mantika mula sa pagluluto para sa kanilang pamilya. Nabalik lamang ang diwa ni Maribel nang marinig niya ang mabibigat na hakbang ni Leo patungo sa kanyang kinalalagyan. Hindi ito lumapit para amuin siya. Hindi ito lumapit para humingi ng paumanhin. Bakit ka pa narito? I thought you left already. May halong inis na sabi ni Leo habang hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Nicole is looking for the folder for the closing remarks. I hope you didn't forget to put it in my bag. Kung wala yon, magmumuka akong tanga sa harap ng chairman. Please, Maribel, try to be useful for once. Useful. Para kay Leo, ang silbi niya ay kasing halaga lamang ng isang kagamitang pwedeng iligpit kapag tapos na ang okasyon. Tiningnan ni Maribel ang asawa. Ang mukhang dati ay tinitingnan niya ng may pagsamba, ngayon ay tila isang estranghero na punong-puno ng kayabangan. Dahan-dahang tumayo si Maribel. Ang kanyang tuhod ay nanghihina, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula nang mag-alab sa isang uri ng galit na matagal niyang kinalimutan. Nasa loob ng itim na bag mo ang folder, Leo, gaya ng lagi kong ginagawa sa loob ng 18 taon. Binasa mo na ba? O baka pati ang pag-unawa sa sarili mong tagumpay ay kailangan ko pa ring gawin para sa'yo? Sandaling natigilan si Leo, tila nagulat sa tono ng pananalita ng asawa. Ngunit agad din itong napalitan ng isang mapang-uyam na tawa. Huwag kang magmalaki, Maribel. You're just a housewife now. You've lost your touch years ago. Just stay here and don't make a scene. Nakakahiya. Habang naglalakad palayo si Leo, naiwan si Maribel na nakakuyom ang mga palad. Sa ilalim ng kanyang mesa, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa loob ng bag. Isang tawag mula sa isang numerong matagal na niyang hindi nakikita sa kanyang screen. Nang sagutin niya ang tawag, isang baritonong boses na puno ng awtoridad ang narinig niya sa kabilang linya. Is this the Navigator? We've been tracking the movements in Leo's accounts.
Maribel, it's time to stop playing the martyr. The chairman wants to see you now. Napalingon si Maribel sa direksyon ng main table, kung saan ang chairman ng kumpanya, isang matandang lalaking may matalas na paningin, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang baso ng alak habang nakatingin ng diretso sa kanya mula sa malayo. Hindi ito isang pagbati. Ito ay isang hudyat. Isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan sa labas ng hotel, na sinundan ng pagbuhos ng ulan na tila gustong hugasan ang lahat ng dumi ng gabing iyon. Sa loob ng nagdidilim na sulok, ang navigator na matagal nang natutulog ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Hindi ka lang pala tamad, Maribel. Pati ba naman imahinasyon mo ay nagiging marumi na? Masyado ka ng maraming iniisip dahil wala kang ginagawa sa buhay, kundi ang maghintay sa akin dito sa bahay. Ang tinig ni Leo ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang silid habang nag-aayos siya ng kanyang mamahaling relo. Sa harap niya, nakatayo si Maribel. Hawak ang isang baso ng mainit na kape na balak sana niyang iabot sa asawa. Ang usok mula sa kape ay dahan-dahang humahalo sa amoy ng banyagang pabango na hindi kay Maribel. Ang amoy na dumikit sa polo ni Leo kagabi. Ito ang merienda ng panlalait na isinisilbi sa kanya tuwing umaga. Sa bawat pagtatanong ni Maribel tungkol sa nakita niya sa party, ang sagot ni Leo ay laging nauuwi sa pagpaparamdam na siya ang may problema, na siya ang nawawala sa katinuan. Dahan-dahang inilapag ni Maribel ang kape sa ibabaw ng side table. Ang tunog ng porselana na tumama sa kahoy ay tila isang babala sa katahimikan ng silid. Nakita ko ang mensahe sa phone mo, Leo. Nakita ko ang kwintas na suot ni Nicole. Huwag mo naman sanang gawing mangmang ang babaeng kasama mo sa hirap sa loob ng 18 taon. Huminto si Leo sa pag-aayos ng kanyang buhok at lumingon ng may halong pandidiri. Investment yon, Maribel. Nicole is the face of our new campaign. Kailangan niyang magmukhang presentable sa harap ng mga kliyente. Hindi gaya mo na nakalimutan na yata kung paano magsuklay. Kung gusto mong respetuhin kita, ayusin mo muna ang sarili mo. Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Maribel. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Nararamdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib, ang panginginig ng kanyang mga tuhod na tila anumang oras ay bibigay na. Ngunit sa likod ng sakit na iyon, may isang bahagi ng kanyang isipan, ang navigator, na nagsisimulang mag-analisa. Ang bawat galaw ni Leo, ang bawat iwas ng tingin nito, ay isang kumpirmasyon ng kasalanan. Hindi pa natatapos ang agahan nang makarinig sila ng tuloy-tuloy na pagkatok sa kanilang pintuan. Hindi ito ang mahinahon na katok ng isang bisita, kundi isang mapang-angking tunog na tila nagsasabing sa kanya ang bahay na iyon. Nang buksan ni Maribel ang pinto, tumambad sa kanya si Nicole. Suot nito ang isang hapit na office attire at ang kwintas na diamanteng kumikinang sa ilalim ng liwanag ng umaga. Good morning, Mrs. Villarama. Sorry to intrude, pero naiwan kasi ni Sir Leo ang mahahalagang papeles para sa meeting mamaya. Sabi ni Nicole na may kasamang matamis, ngunit nakakalason ng ngiti. Pumasok ang dalaga sa loob ng bahay nang hindi hinihintay na papasukin. Ang kanyang mga mata ay mapanghusgang naglibot sa bawat sulok ng sala. Medyo maalikabok na pala rito, no? Siguro dahil masyadong busy si Sir sa opisina, kaya nakakalimutan na ang maintenance ng bahay. Nilapitan ni Nicole si Leo at buong ningning na inayos ang kurbata nito sa harap mismo ni Maribel. Ang daliri ng dalaga ay dumaan sa leeg ni Leo nang may pamilyaridad na sapat na
upang pasabugin ang dibdib ng sinumang asawa. Let's go, sir. Baka malate tayo sa presentation. Aya ni Nicole. Bago lumabas, lumingon siya kay Maribel. By the way, Mrs. Villarama, baka pwedeng pakiligpit na lang itong naiwan kong hikaw sa taas mamaya? Sa sobrang pagod ko kagabi habang tinatapos ang report kasama si Sir, hindi ko na napansin na nalaglag ko pala. Naiwan si Maribel sa gitna ng sala. Nakatitig sa 2 taong naglalakad palayo habang nagtatawanan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng semento. Dahan-dahan siyang umakyat sa itaas. Bawat hakbang sa hagdan ay tila pag-akyat sa isang bundok ng tinik. Sa ibabaw ng kanilang kama, ang kamang naging saksi sa lahat ng kanilang pangarap, ay may nakita siyang isang gintong hikaw. Isang maliit na bagay, ngunit ang hatid nitong pait ay sapat na upang lamunin ang buong pagkatao niya. Kinuha ni Maribel ang hikaw at mahigpit itong ikinuyom sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang balat. Wala siyang iniluha. Ang mga luha niya ay natuyo na sa apoy ng galit na ngayon lang muling nag-alab. Tumingin siya sa bintana. Pinagmamasdan ang kotse ni Leo na papalayo. Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing talim ng kidlat. Hanggang kailan mo hahayaang tapakan nila ang iyong dangal? Bago mo ipaalala sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay sumisigaw ng kataksilan. Mula sa mga kurtinang pinili ni Maribel ng may pagmamahal hanggang sa bawat piraso ng kasangkapan na pinag-ipunan nila, tila lahat ay nilalapastangan ng presensya ng hikaw na hawak niya. Ang bango ng kanyang tahanan ay napalitan ng malansang amoy ng pagsisinungaling. Dahan-dahang binuksan ni Maribel ang kanyang palad. Ang gintong hikaw ni Nicole ay nag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Isang maliit na sugat na simbolo ng mas malalim na hapdi sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Isang malamig at matalas na determinasyon ang dahan-dahang namumuo sa kanyang pagkatao, gaya ng pagbuo ng yelo sa gitna ng taglamig. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng bahay nang walang pasabi. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila pagbuo muli ng kanyang lumang sarili. Ang babaeng hindi natatakot sa kahit anong banta. Ang navigator na kayang magpaamo ng bagyo. Nagtagpo sila ng chairman sa isang luma, ngunit eksklusibong tea house sa labas ng lungsod. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang mahinang agos ng tubig mula sa maliit na fountain sa labas ang naririnig. Ang chairman, na kilala ni Maribel bilang si Lolo Dante, ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay nakapatong sa isang makapal na brown envelope. Maribel, iha, panimula ni Lolo Dante, ang kanyang boses ay puno ng paggalang na matagal nang hindi nararamdaman ni Maribel mula kay Leo. Alam nating dalawa na ikaw ang tunay na pundasyon ng kumpanyang ito. 18 taon kitang pinanood na magsakripisyo sa likod ng isang lalaking hindi marunong tumingin sa kanyang pinanggalingan. Yumuko si Maribel. Ang kanyang daliri ay pinaglalaruan ang gilid ng kanyang tasa. Akala ko po kasi, sapat na ang pag-ibig para maging katuwang niya, Lolo. Ang pag-ibig na walang respeto ay isang bilangguan, Maribel. Seryosong sagot ng matanda. Dahan-dahan niyang inurong ang envelope patungo sa kanya. Hindi lang panlalait sa iyong pagkatao ang ginagawa ni Leo. Ninanakawan niya ang kumpanya. May mga kahina-hinalo na di hinalang paggalaw ng pera patungo sa mga dummy accounts na nakapangalan sa mga kamag-anak ni Nicole. Kung magpapatuloy ito, babagsak ang lahat ng pinaghirapan mo
Naramdaman ni Maribel ang tila paghinto ng mundo sa kanyang paligid. Ang hapdi ng pagtataksil ay nadagdagan ng galit dahil sa pagnanakaw sa kanyang pinaghirapan. Ginamit niya ang mga estratehiyang isinulat ko para lang ubusin ang pondo ng kumpanya. Tumango si Lolo Dante. Kailangan ko ang iyong tulong. Ikaw lang ang nakakaalam ng bawat pasikot-sikot sa mga transaksyong pinirmahan niya. Maging mata at tenga ko sa loob ng inyong bahay at sa opisina. Tulungan mo akong iligtas ang kumpanya at sa huli, ibabalik ko sa iyo ang dangal na kinuha nila. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani. Sa isip ni Maribel, nakita niya ang larawan ni Leo at Nicole na nagtatawanan, ang sulyap ng panghahamak ni Leo sa party, at ang hikaw sa ibabaw ng kanilang kama. Ang huling hibla ng pagiging martir ay tuluyan ng naputol. Gagawin ko po, Lolo, mahinahong sabi ni Maribel. Ngunit ang kanyang boses ay may talim na hindi pwedeng balewalain. Hindi ko na ito ginagawa para sa kanya. Ginagawa ko ito para sa sarili ko at para sa anak ko. Bago sila maghiwalay, may inilabas si Lolo Dante mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, kulay gintong susi na may kakaibang disenyo. Inilagay niya ito sa palad ni Maribel at mahigpit itong ipinikit. Gamitin mo ito kapag handa ka na, bulong ng matanda. Ang susi na iyan ay magbubukas sa kaisa-isang lugar na hindi kayang pasukin ni Leo. Ang vault kung saan nakatago ang huling habilin ng tunay na may-ari ng lupang kinatitirikan ng inyong kumpanya. Habang naglalakad si Maribel pabalik sa kanyang sasakyan, ang susi sa loob ng kanyang bulsa ay tila nagbibigay ng init sa kanyang buong katawan. Hindi na siya ang babaeng itinapon sa dulo ng mesa. Siya na muli ang navigator, at ang susunod niyang destinasyon ay ang pagbagsak ng imperyong binuo ng kasinungalingan. Ang pag-uwi sa bahay ay hindi na tila isang pagbabalik sa kanyang kulungan, kundi isang misyon. Ang bawat sulok na dating nagpaparamdam ng kahihiyan ay ngayon ay tila bahagi ng kanyang malawak na larangan ng digmaan. Nang maramdaman ni Maribel ang pagtunog ng maliit na gintong susi sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang mga hakbang ay naging mas matatag, ang kanyang paghinga ay naging mas malalim. Nang pumasok siya sa sala, nakita niya ang kanyang anak, si Joy, na nakaupo sa sofa, nakatingala sa isang dokumento na may logo ng kanilang kumpanya. Ang mukha ng dalagita ay puno ng pagkalito at pagkadismaya. "Ma'am, ano ba talaga ang nangyayari?" tanong ni Joy. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pagkalito. Nag-away na naman sina Dad at Nicole sa opisina, sabi ni Auntie Tess. Tapos si Dad, umiinom na naman mag-isa sa garahe. Inabot ni Maribel ang folder mula sa kamay ni Joy. Nang kanyang buksan, nakita niya ang mga kopya ng resibo at mga bank transfer na may pirma ni Leo patungo sa isang bank account na ang pangalan ay hindi pamilyar. Ang mga petsa ay tumutugma sa mga araw na may malaking project fund na inilalabas ang kumpanya. Ang useful na papel niya sa loob ng 18 taon ay tila nababaligtad ngayon. "Joy," sabi ni Maribel. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit puno ng di mapagkakamali ang awtoridad. "Mommy will explain everything. Gusto ko lang malaman mo na mula ngayon, hindi na tayo magiging tahimik sa paninirang puri ng iba. Hindi na tayo magpapaapi." Pinaupo niya si Joy sa tabi niya at hinawakan ang kamay nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ibinuhos ni Maribel ang kanyang mga salita. Hindi bilang isang ina na nagpapaliwanag ng kwentong pambata,
kundi bilang isang navigator na naglalatag ng kanyang estratehiya. Sinabi niya ang tungkol sa Geneva, ang kanyang mga unang tagumpay, ang kanyang desisyon na itabi muna ang kanyang sarili para sa kanilang pamilya. Akala ko, sapat na ang pagmamahal ko para maprotektahan kayo, sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay nababalot ng pagsisisi. Pero mali pala ako. Ang totoong pagmamahal ay nagbibigay din ng lakas para lumaban. Hindi lang para magtiis niya. Sinabi rin niya kay Joy ang tungkol sa nakita niya sa party, ang mensahe, ang hikaw, at ang pakikipagkita niya kay Lolo Dante. Ang mga mata ni Joy ay lumaki sa bawat salita. Hindi ito tila anak na nagugulat sa kasalanan ng ama, kundi isang dalagang nagigising sa katotohanan tungkol sa ina na akala niya ay mahina. Nang matapos si Maribel, tumingin si Joy sa kanya nang may paghanga na hindi niya pa nakikita noon. Sabi ni Joy, ang kanyang tinig ay puno ng panibagong lakas. I saw Dad with Nicole in the car earlier. They were laughing. I hate them, Mom. I hate them both. Niyakap ni Maribel si Joy ng mahigpit. Naramdaman niya ang pagyugyog ng kanyang anak sa kanyang dibdib, ang paglabas ng mga luha na matagal nang natigil. Hindi ito luha ng pagkalugi, kundi luha ng pagpapalaya. Ang pagyakap na ito ay hindi lamang pag-comfort, kundi pagbibigay ng tapang. Hindi mo na kailangang magalit sa kanila, anak, bulong ni Maribel. Maghanda ka na lang. Dahil sa mga susunod na araw, hindi na sila ang lalaban. Tayong dalawa ang lalaban. At hindi tayo hihinto hanggat hindi sila nakukuha ang nararapat sa kanila. Sa ibabaw ng mesa, tila kumislap ang gintong susi sa bulsa ni Maribel. Ang laban para sa kumpanya ay magsisimula na. Ngunit ang tunay na digmaan, ang digmaan para sa sariling dangal, ay nagsimula na sa puso ng isang ina at anak. Maribel, nasaan na ang asul na folder na nasa ibabaw ng desk ko kagabi? Napakawalang silbi mo talaga. Pati simpleng gamit ko hindi mo maingatan. Ang boses ni Leo ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng kanilang bahay. Kasing talim ng isang latigo na humahampas sa katahimikan ng umaga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Maribel. Hindi siya nagmamadaling humingi ng paumanhin habang nanginginig ang mga kamay. Sa halip, dahan-dahan niyang itinupi ang telang hawak niya. Ang kanyang muka ay kasingte ng isang malalim na lawa bago ang bagyo. Nasa loob na ng briefcase mo, Leo. Inilagay ko na roon bago pa sumikat ang araw. Mahinahong sagot ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa asawa. Binabasa ang bawat kumpas ng balikat nito, ang bawat kunot sa noo. Mga senyales ng isang taong unti-unti nang nawawalan ng kontrol at pilit na nagtatago sa likod ng galit. Hindi na sumagot si Leo. Padabog nitong kinuha ang kanyang gamit at lumabas ng bahay. Iniwan ang usok ng sasakyan na tila isang madilim na ulap sa kanilang tarangkahan. Nang matiyak ni Maribel na wala na ang asawa, mabilis siyang nagpalit ng damit. Hindi na ang kupas na duster ang suot niya, kundi isang simpleng blusa na may kulay ng seryosong negosasyon. Nagtungo siya sa opisina ng kumpanya. Ang gusaling siya mismo ang nagdisenyo ng estratehiya kung paano itatayo, ngunit 10 taon na niyang hindi natatapakan. Mrs. Villarama, anong ginagawa niyo rito? Ang boses ni Nicole ay puno ng pangungutya nang magkita sila sa tapat ng elevator. Ang dalaga ay nakasuot ng isang mamahaling designer suit. Ang kanyang mga kuko ay bagong linis at ang kanyang ngiti ay tila isang babala. Bawal ang mga asawang walang appointment dito. Masyadong busy si Sir Leo para sa mga domestic issues.
Tumingin si Maribel kay Nicole, hindi nang may selos, kundi nang may habag. Habag para sa isang babaeng akala ay nakuha na ang lahat, nang hindi nalalamang isa lamang siyang pyesa sa isang mas malaking laro. Nandito ako para ihatid ang nakalimutang gamot ni Leo, Nicole. At bilang asawa niya, hindi ko kailangan ng appointment para pumasok sa kumpanyang nakapangalan din sa akin. Seryosong sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay may awtoridad na tila nagpatahimik sa mga empleyadong nakikinig sa paligid. Dinala ni Maribel ang kanyang mga hakbang patungo sa archive room sa basement, kung saan alam niyang naroon ang isang matandang kaibigan, si Mang Carding, ang head ng records na matagal na niyang natulungan noon. Sa loob ng madilim at malamig na silid na puno ng amoy ng lumang papel at alikabok, isang lihim na transaksyon ang naganap. Ma'am Maribel, ito na po ang mga kopya ng payroll na hinihingi nyo. Bulong ni Mang Carding. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, ngunit puno ng katapatan. Totoo po ang hinala nyo. May mga ghost employees na nakalista rito. At ang mga tseke ay dinedeposito sa isang account na nakapangalan sa kapatid ni Nicole. Naramdaman ni Maribel ang paninikip ng kanyang dibdib habang binabasa ang mga numero. Ang bawat piso na ninanakaw ni Leo ay katumbas ng bawat patak ng pawis at puyat na ibinuhos niya noong nagsisimula pa lamang sila. Hindi lang puso niya ang dinudurog ni Leo. Binababoy nito ang dangal ng kumpanyang binuo nila mula sa wala. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone at kinuhaan ng litrato ang bawat pahina. Ang tunog ng bawat pag-click ng kamera ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paggawa, ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ay bumasag sa katahimikan ng silid. Napatigil ang paghinga ni Maribel. Ang anino ng isang lalaki ay dahan-dahang lumitaw sa ilalim ng pinto. Sino ang nariyan? Ang boses ni Leo ay umalingaw-ngaw mula sa labas, puno ng suspisya at bagsik. Mabilis na itinago ni Maribel ang mga dokumento sa ilalim ng kanyang blusa. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang dibdib na tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Nang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Maribel. Nakatayo si Leo roon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang asawa na nasa gitna ng mga lumang kahon ng dokumento. Maribel, anong ginagawa mo sa basement na ito? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Isang mahabang segundo ng katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging naririnig ay ang sariling tibok ng puso ni Maribel, na tila isang tambol sa gitna ng digmaan. Ang navigator ay kailangang mag-isip ng mabilis, o ang lahat ng kanyang pinaplano ay maglalaho sa isang iglap. Akala ko ba ay nasa bahay ka at naghihintay ng aking pag-uwi? Anong ginagawa mo rito sa madilim at maalikabok na lugar na ito, Maribel? Ang boses ni Leo ay mababa. Bawat pantig ay may kasamang hinala na tila isang hayop na naghahanap ng biktima sa dilim. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagmumula sa likuran niya. Kaya ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Ngunit ang talim ng kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa dibdib ni Maribel, kung saan nakatago ang mga nakatuping dokumento ng kataksilan. Naramdaman ni Maribel ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likod. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang tadyang, kasing lakas ng isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit sa gitna ng takot, ang malamig na kaisipan ng navigator ay mabilis na kumilos.
Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay na may hawak na isang lumang panyo at pinunasan ang kanyang noo na kunwari ay puno ng dumi. Hinahanap ko ang mga lumang album natin, Leo. Iyong mga litrato natin noong nagsisimula pa lang tayo sa Geneva. Mahinahong sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay may halong lungkot na tila isang asawang nangungulila. Sabi mo kasi kagabi, nawawala na ang ganda ko. Akala ko, kapag nakita ko ang mga lumang alaala, maaalala mo rin kung bakit mo ako piniling pakasalan. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leo. Ang tensyon sa kanyang mga balikat ay dahan-dahang lumuwag, pinalitan ng pamilyar na kayabangan. Sa tingin mo ba ay mababago ng mga lumang litrato ang katotohanan? Napaka-sentimental mo, Maribel. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka na umunlad. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Leo. Tinalikuran niya ang asawa at lumabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at walang pakialam. Hindi niya napansin ang bahagyang pag-usli ng papel sa ilalim ng blusa ni Maribel. Hindi niya napansin ang matalas na tingin ng asawa na sumunod sa kanyang bawat galaw. Nang makauwi sa bahay, pumasok si Maribel sa banyo at tiningnan ang sarili sa salamin. Pinunasan niya ang alikabok sa kanyang pisngi. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang martir na asawa na handang magpaapi. Ang mga mata nito ay kasing talas ng isang agila na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumunggab. Isang maliit at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang ngiti ng isang navigator na muling nahanap ang tamang direksyon. Nang gabi ring iyon, habang nasa sala silang tatlo, kasama si Nicole para sa isang emergency meeting. Dahan-dahang inilatag ni Maribel ang kanyang unang patibong. Leo, may napansin ako sa folder na dinala mo kanina. Sabi ni Maribel habang naghahanda ng tsaa. Ang kanyang boses ay tila walang malisya. Parang may mga pirma roon na kahina-hinala. At Nicole, parang nakita ko ang pangalan ng kapatid mo sa isa sa mga payroll sheets na naiwan sa mesa ni Leo. Baka may nagtatangkang sirain ang reputasyon mo sa harap ng mga stockholders. Biglang napatigil si Nicole sa pag-aayos ng kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay namutla at ang baso ng tubig na hawak niya ay bahagyang nayanig. Ano? Anong sinasabi niyo, Mrs. Villarama? Baka nagkakamali lang kayo ng basa. Masyado na kasing malabo ang paningin niyo siguro. Tumingin si Leo kay Nicole, ang kanyang mga mata ay nanliit sa suspisya. Si Leo ay isang lalaking puno ng insecurities. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang malamangan ng ibang tao, lalo na ng mga taong malapit sa kanya. Totoo ba ito, Nicole? May ginagawa ka bang hindi ko alam? Ang tanong ni Leo. Ang boses ay puno ng babala. Wala, Leo. Nagsisinungaling siya. Gusto lang niya tayong pag-awayin. Sigaw ni Nicole. Ang kanyang boses ay tuminis sa takot. Ngunit ang binhing itinanim ni Maribel ay nagsimula ng tumubo. Sa isip ni Leo, ang tiwala ay isang marupok na bagay na madaling mabasag. Kinuha ni Leo ang kanyang briefcase at hinalughog ang mga papeles. Doon, nakita niya ang isang dokumentong sadyang inilagay ni Maribel. Isang pekeng bank transfer na nagpapakita na si Nicole ay may balak na ilipat ang pondo sa ibang kumpanya. Isang malakas na tunog ng sampal ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang muka ni Nicole ay tumagilid sa lakas ng tama ng palad ni Leo. Ang kwintas na diamante sa leeg ng dalaga ay tila naging isang tanikala ng kahihiyan. Gusto mo akong unahan, Nicole? Akala mo ba ay ganun ako katanga? Gulugulong sigaw ni Leo habang itinutulak ang dalaga patungo sa pintuan. Mula sa madilim na bahagi ng kusina,
Pinanood ni Maribel ang eksena habang dahan-dahang humihigop ng kanyang mainit na tsaa. Ang bawat sigaw ni Nicole at bawat mura ni Leo ay tila isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Ang laro ay nagsimula na at ang mga pyesa ay dahan-dahang nahuhulog sa kanyang mga kamay. Ngunit habang naglalakad si Leo pabalik sa loob, ang kanyang mga mata ay tumama sa muka ni Maribel. May isang kislap ng pagdududa na nanatili sa kanyang paningin. Paano mo nalaman ang tungkol sa dokumentong iyon, Maribel? Pirmahan mo ito, Maribel. Ngayon din. Huwag mo nang hintayin, nakaladkarin pa kita, palabas ng bahay na ito, nang walang kahit isang kusing sa bulsa mo. Ang tinig ni Leo ay kasing talim ng isang palakol na bumibiyak sa huling pag-asa ni Maribel. Inilapag ni Leo ang makapal na tumpok ng mga papeles sa ibabaw ng lamesa, mga dokumento ng diborsyo at pagpapaubaya ng lahat ng ari-arian. Ang bawat pahina ay tila isang hatol ng kamatayan sa 18 taon ng kanilang pagsasama. Ngunit ang lamesang iyon ay hindi bakante. Sa gitna ng tensyon, ang bango ng bagong luto na adobo at sinigang na hipon ay humahalimuyak sa buong silid. Ito ang mga paboritong ulam ni Leo, ang mga putaheng pinagpuyatan ni Maribel simula pa madaling araw. Naglagay siya ng sariwang bulaklak sa gitna at ang mga kubyertos ay nakahanay ng perpekto, gaya ng ayos ng kanilang hapagkainan noong araw ng kanilang kasal. Ang merienda ng huling hapunan ay nakahain na, ngunit ang tanging gustong kainin ni Leo ay ang dangal ng kanyang asawa. Isang huling pakiusap, Leo. Mahinahong sabi ni Maribel. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, mahigpit na nakakuyom upang hindi makita ng asawa ang panginginig ng kanyang mga daliri. Kumain muna tayo bilang isang pamilya. Pagkatapos nito, ibibigay ko sa iyo ang kalayaang matagal mo nang hinihingi. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leo habang padabog siyang naupo. Sige, kung iyan ang kailangan para matapos na ang dramang ito. Pero huwag mong isipin na mababago ng luto mo ang desisyon ko. Nicole is waiting for me at kailangan naming i-celebrate ang bagong simula namin nang wala ka. Habang sumusubo si Leo, pinagmasdan siya ni Maribel. Ang bawat galaw ng panga ng asawa, ang bawat pag-inom nito ng tubig, lahat iyon ay tila mga huling pahina ng isang lumang libro na binabasa niya sa huling pagkakataon. Sa loob ng dibdib ni Maribel, ang bawat alaala ng kanilang kahirapan sa Geneva, ang bawat tawa at iyak nila noong wala pa silang pera, ay dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang malamig at madilim na kawalan. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng mabigat na hakbang ng katotohanan. Nang matapos kumain, kinuha ni Maribel ang panulat. Tumingin siya sa bawat pahina. Sa ilalim ng mga legal na salita, may isang maliit na sugnay na siya mismo ang nagdagdag sa tulong ni Lolo Dante. Isang Loyalty and Asset Recovery Clause na nakabalat kayo bilang isang simpleng probisyon para sa kinabukasan ni Joy. Sa pagmamadali ni Leo na makawala at sa sobrang kumpiyansa nito na mangmang ang kanyang asawa, hindi na nito binasa ang maliliit na letra. Sa isang mabilis na kumpas ng kamay, pinirmahan ni Maribel ang kanyang pangalan. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay tila isang malakas na hiyaw sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na 18 taon niyang iniingatan ay inilagay niya sa ibabaw ng gravy boat. Isang hamak na lalagyan ng sarsa para sa isang sagradong simbolo. Ayan na, Leo, malaya ka na.
Bulong ni Maribel. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Kasing patay ng isang kandilang naubusan ng mitsa. Kinuha ni Leo ang mga papeles nang may ngiti ng tagumpay. Finally, bukas na bukas, aayusin ko na ang paglipat ng lahat sa pangalan ni Nicole. Salamat sa huling pagkain, Maribel. At least, may silbi ka bago ka umalis. Nang magsara ang pinto at umaling-awngaw ang tunog ng papalayo niyang sasakyan, naiwan si Maribel sa gitna ng marangyang dining room na dahan-dahang nilalamon ng dilim. Tumayo siya at dahan-dahang hinawakan ang upuang iniwan ni Leo. Ang init ng katawan nito ay naroon pa, ngunit ang kaluluwa ng kanilang tahanan ay tuluyan ng lumisan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa ulan na nagsisimula nang pumatak sa mga dahon. Isang katanungan ang pabalik-balik sa kanyang isipan, kasing pait ng amoy ng nasunog na uling. Ngayong wala na ang lahat ng ibinigay ko sa kanya, handa na ba siyang harapin ang bagyong darating na siya mismo ang nagpundar? Ang bawat dapit hapon ay may dalang pangako ng dilim. Ngunit para kay Maribel, ang gabing ito ay ang simula ng kanyang pagbubukang liwayway. Sa loob ng isang eksklusibong suite sa Grand Hotel, nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang asawang may bakas ng uling sa mukha o ang martir na laging nakayuko sa bawat mura ni Leo. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod ng mabilisan, ay ngayon ay maayos na nakastyle. Bawat hibla ay nagpapakita ng kinang at autoridad. Suot niya ang isang itim na gown na gawa sa mamahaling pelus na yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad. Ang bawat hiyas na suot niya, na ipinahiram ni Lolo Dante mula sa koleksyon ng kanyang yumaong asawa, ay naglalabas ng malamig na liwanag sa tuwing tatamaan ng ilaw. Handa ka na ba, navigator? Ang boses ni Lolo Dante ay nanggaling sa pintuan. Nakatayo ang matanda roon, suot ang kanyang pinakamagarang barong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Dahan-dahang huminga ng malalim si Maribel. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng 18 taong hinanakit na ngayon ay nakahanda ng pakawalan. Higit pa sa handa, Lolo, ngayong gabi, itatama ko ang lahat ng mali. Samantala, sa main ballroom ng hotel, ang paligid ay puno ng tawanan at kalansing ng mga baso ng champagne. Si Leo ay nasa gitna ng entablado, tila isang hari na naghahanda para sa kanyang koronasyon. Sa tabi niya ay si Nicole, na suot ang isang matingkad na pulang bestida. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa braso ni Leo na tila isang ahas na nagbabantay sa kanyang biktima. This is it, Leo. Tonight, the world will know that we are the power couple of this industry. Bulong ni Nicole, ang kanyang mga labi ay halos dumapo na sa tainga ng lalaki. Ang bawat sulyap niya sa mga stockholders ay puno ng kayabangan. Tila ba sa kanya na ang buong gusali at ang lahat ng taong naroroon. Si Leo, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng isang kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat pagbati ng mga tao ay tila isang aling-aungaw lamang sa kanyang pandinig. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mukha ni Maribel noong gabing pirmahan nito ang mga papeles. Ang katahimikan ng asawa ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Don't worry, love. Maribel is probably at home right now, crying over her cold dinner. Pang-uyam ni Nicole nang mapansin ang pagiging balisa ni Leo. Nagsimula na ang programa. Ang mga spotlight ay dahan-dahang nakatutok sa gitna ng entablado.
Ang MC ay nagsimulang magsalita, nagpapakilala sa chairman para sa isang napakahalagang anunsyo, ang pagpapakilala sa bagong CEO na magdadala sa kumpanya sa pandaigdigang merkado. Ladies and gentlemen, the person I'm about to introduce is the silent force behind our biggest triumphs. A brilliant mind who chose to stay in the shadows for far too long. Ang boses ni Lolo Dante ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Bawat salita ay may dalang bigat at misteryo. Ang malaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng marahang pagpihit ng mga bisagra ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagong panahon. Isang anino ng isang babae ang lumitaw sa gitna ng maliwanag na liwanag mula sa labas. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang matatag na ritmo ng martsa patungo sa digmaan. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga leeg ay humahaba upang makita ang misteryosong panauhin. Nang tuluyang pumasok ang babae sa ilalim ng mga chandelier, ang buong silid ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga baso ng alak ay nanatiling nakataas, at ang mga tawa ay biglang napatigil. Napatulala si Leo. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Sino ang babaeng ito na tila isang reynang naglalakad sa gitna ng kanyang mga nasasakupan? Bakit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat at ang kanyang aura ay kasing lakas ng isang bagyong paparating? Nakatayo si Leo sa gitna ng entablado. Ang kanyang dibdib ay nakaumbok sa labis na pagmamalaki, habang ang mga spotlight ay tila sumasamba sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Sa likuran niya, sa dambuhalang screen, ay nakasulat ang mga salitang Project Phoenix, ang proyektong ipinagmamalaki niyang magdadala sa kumpanya sa rurok ng tagumpay. Ang proyektong ito ay bunga ng aking dugo at pawis, deklara ni Leo. Ang kanyang boses ay umaaling-aungaw sa buong ballroom na puno ng mga makapangyarihang tao. Sa tulong ng aking katuwang na si Nicole, binuo namin ang estratehiyang ito upang baguhin ang takbo ng ating industriya. Ito ang patunay na ang talino at diskarte ay hindi nakukuha sa pananatili lamang sa loob ng bahay. Mula sa gitna ng karamihan, nanatiling nakatayo si Maribel. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, nakatitig ng diretso sa asawang animoy nakalimot na kung kaninong mga kamay ang tunay na humubog sa bawat salitang binibigkas nito. Ang malamig na ngiti sa kanyang mga labi ay kasing talim ng isang lihim na sandata. Ipakita na ang mga datos, utos ni Leo sa technician ng may halong kayabangan. Ngunit sa halip na mga makukulay na graph at mga positibong numero, ang screen ay biglang nabalot ng kadiliman. Pagkalipas ng ilang segundo, lumitaw ang isang dokumentong hindi pamilyar sa lahat, maliban sa 3 tao sa loob ng silid. Ito ay hindi plano para sa negosyo. Ito ay mga kopya ng bank transfers, sunod-sunod na transaksyon, patungo sa isang offshore account na nakapangalan sa kapatid ni Nicole. Ang ingay ng bulungan ay dahan-dahang lumakas, tila isang papalapit na bagyo sa loob ng ballroom. Ang mga stockholder ay nagsimulang mag-usap ng mabilisan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at galit. Ano ito? Anong ibig sabihin ng mga numerong ito? Isang boses mula sa hanay ng mga investor ang sumigaw, bumasag sa katahimikan ni Leo. Naramdaman ni Leo ang tila paghinto ng daloy ng dugo sa kanyang buong katawan.
Ang kanyang lalamunan ay natuyo at ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo ay tila kasing bigat ng tingga. Tumingin siya sa gilid ng entablado kay Nicole na ngayon ay kasing puti na ng papel ang muka at pilit na nagtatago sa likod ng mga kurtina. Sandali, may pagkakamali lang sa sistem. Sigaw ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig at nawawalan na ng awtoridad. Hindi iyan ang file na dapat ay narito. Nicole, ayusin mo ito! Ngunit ang screen ay muling nagbago. Lumitaw ang isang video recording. Isang tagpong kuha sa madilim na sulok ng opisina kung saan malinaw na maririnig ang boses ni Leo. Hayaan mo na ang kumpanya, Nicole. Kapag nakuha na natin ang pondo, iiwan na natin ang matandang chairman at ang walang silbi kong asawa. Tayo ang magpapatakbo ng sarili nating mundo. Ang bawat salitang binitawan ni Leo sa video ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang sariling muka sa harap ng lahat. Ang kahihiyan ay kasing lagkit ng putik na bumabalot sa kanyang mamahaling tuksedo. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang humakbang si Maribel patungo sa paanan ng entablado. Ang liwanag ng mga chandelier ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay sa kanya ng aura ng isang reynang handa nang bawiin ang kanyang trono. Ang proyektong Phoenix ay isang ilusyon lamang, Leo. Ang boses ni Maribel ay mahinahon, ngunit sapat na upang patahimikin ang buong ballroom. Gaya ng iyong katapatan, ito ay binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at pagnanakaw. Ngayong gabi, ang tanging bagay na masusunog ay ang iyong reputasyon. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na sumunod, ang tunog ng mabibigat at sabay-sabay na mga hakbang ng sapatos ay umaling-aungaw mula sa bukana ng ballroom. Isang grupo ng mga kalalakihang nakasuot ng uniforme ng NBI at Economic Police ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Napatitig si Leo sa mga paparating na opisyal. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanghina hanggang sa mabitawan niya ang mikropono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hudyat ng pagbagsak ng kanyang buong mundo. Maribel, isalba mo ako. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Hindi mo ba kayang patawarin ang asawa mo sa harap ng maraming tao? Ang boses ni Leo ay pumiyok sa gitna ng desperasyon, habang ang mga opisyal ng NBI ay dahan-dahang lumalapit sa kanya sa gitna ng entablado. Wala na ang mapang-uyam ng ngiting laging nakapaskil sa kanyang mga labi. Ang tanging natira ay ang mukha ng isang lalaking unti-unti nang nilalamon ng takot. Ang bawat salita niya ay tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod, pilit na humahawak sa laylayan ng bestida ng babaeng paulit-ulit niyang minaliit. Nakatitig lang si Maribel sa kanya. Sa loob ng 18 taon, ang boses na iyon ang nagdidikta ng kanyang bawat galaw, ang nagpapaalala sa kanya na wala siyang silbi kung wala ito. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang panginginig ng mga kamay ni Leo, wala siyang naramdamang takot. Wala ring naramdamang galit. Ang tanging nanatili sa kanyang dibdib ay isang malalim at hungkag na katahimikan. Maribel, don't just stand there. Make a statement. Tell them you authorized those transfers. Muling sigaw ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na naghahanap ng paraan upang isama ang asawa sa kanyang pagbagsak. Sa gilid ng entablado, si Nicole ay humahagulgol na habang pilit na kumakawala sa hawak ng isang babaeng pulis. Wala akong kinalaman dito. Si Leo ang nag-utos sa akin. Sinabi niya na matanda na si chairman at wala nang alam.
Pinilit niya lang ako. Ang bawat salita ng pagtataksil ni Nicole ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Leo. Ang 2 taong nag-aklas laban kay Maribel ay ngayon ay nagtutukaan na gaya ng mga hayop na nag-aagawan sa huling piraso ng pagkain. Ang marangyang ballroom ay naging saksi sa pinakamababang anyo ng pagkatao. Naramdaman ni Maribel ang pagbigat ng kanyang lalamunan. Naalala niya ang bawat gabing nagpuyat siya sa pag-aaral ng mga kontrata ni Leo. Ang bawat umagang nagmamadali siyang magluto para lang hindi ito mainis. 18 taon siyang naging taming ng lalaking ito. 18 taon niyang inalay ang kanyang katalinuhan para lang itayo ang isang monumento ng kasinungalingan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Leo. Bawat hakbang niya ay tila pagdurog sa mga bubog ng nakaraan. Nang makarating siya sa harap ng asawa, tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may pagsamba, ngunit ngayon ay puno na ng pandidiri. "Leo, look at me," mahinahong sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, kasing tatag ng isang pader na hindi matitibag ng kahit anong bagyo. 18 taon kitang binuo. 18 taon kong ibinigay ang lahat ng sa akin para lang maging Sir Leo ka sa mata ng mundo. At sa loob ng 18 taon na yon, ang tanging hiniling ko lang ay katapatan. Inabot ni Maribel ang kanyang kamay at dahan-dahang inayos ang kurbata ni Leo na medyo nag-usot sa kaguluhan. Ang haplos ng kanyang mga daliri sa tela ay tila isang huling pamamaalam. "Sabi mo kagabi, wala akong silbi. Sabi mo, boring ako at amoy kusina." Patuloy ni Maribel, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ngayong gabi, ang babaeng boring na ito ang magsasara ng huling negosasyon mo. And this time, Leo, hindi na ako ang navigator mo. Ako na ang maglalaglag sa iyo sa dagat." Isang opisyal ang lumapit at dahan-dahang inilapat ang malamig na bakal ng posas sa mga pulso ni Leo. Ang tunog ng pagkandado ng bakal ay umaling-awngaw sa buong ballroom, kasing linaw ng isang hatol ng kamatayan. Ang bawat stockholder at panauhin ay nakatitig sa kanila. Ang kanilang mga cellphone ay nakataas. Kinukunan ang bawat segundo ng pagbagsak ng dating hari ng industriya. "Maribel, patawarin mo ako. Please, think of joy." Pagmamakaawa ni Leo habang dahan-dahan siyang hinihila ng mga opisyal palayo sa entablado. Tumalikod si Maribel. Hindi niya na kailangang tingnan ang pagbagsak ng lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ang bawat sigaw ni Leo ay tila isang malayang huni ng ibon sa kanyang pandinig. Habang naglalakad siya pababa ng entablado, dahan-dahan niyang naramdaman ang pagpasok ng sariwang hangin sa kanyang baga. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Lolo Dante at dahan-dahang pumalakpak. Sinundan ito ng isa, hanggang sa ang buong ballroom ay mapuno ng tunog ng pagkilala. Hindi para kay Leo, kundi para sa babaeng matagal nang itinago sa anino. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, isang katanungan ang pabalik-balik sa isip ni Maribel. Kasing pait ng amoy ng nasunog na uling. Tapos na nga ba ang lahat? O ito pa lamang ang simula ng mas masakit na pagharap sa katotohanan? Ang gabi ay nababalot ng malamig na hangin, ngunit ang init ng kahihiyan ay tila sumusunog sa balat ni Leo at Nicole habang kinakaladkad sila palabas ng maringal na hotel. Ang bawat hakbang nila sa pulang carpet ay hindi na martsa ng tagumpay, kundi isang prosesyon ng kanilang sariling pagkabagsak. Ang mga spotlight na dati ay nagbibigay ng ningning sa kanilang mga kasinungalingan. Ngayon ay tila mga mapanghusgang mata na naglalantad sa bawat dumi ng kanilang pagkatao.
Sa lobby ng hotel, nagtipon ang mga panauhin. Mga taong kanina lamang ay yumuyuko sa kapangyarihan ni Leo, ngunit ngayon ay may hawak ng mga cellphone. Kinukunan ang bawat sandali ng kanyang pagkapahiya. Ang bulungan ng mga tao ay tila isang malakas na ugong ng mga bubuyog. Bawat salita ay kasing pait ng lason. Nakakahiya. Walang utang na loob. Magnanakaw. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na humahampas sa pandinig ni Leo. Si Nicole ay patuloy sa kanyang pag-atungal. Ang kanyang ayos na buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mamahaling gown ay may bahid na ng dumi mula sa pagkakadapa niya nang subukan niyang tumakas. "Huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo ba ako kilala? I am the future CEO." Sigaw niya. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang malamig na tingin ng mga gwardiya na nagtutulak sa kanya patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulis. Nakatayo si Maribel sa tuktok ng mga hagdanan. Pinagmamasdan ang bawat eksena mula sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa kanyang dibdib, hindi dahil sa kayabangan, kundi upang pigilin ang panginginig ng kanyang puso. Sa bawat pagpihit ng gulong ng sasakyan ng pulis, nararamdaman niya ang unti-unting pagbaklas ng mabigat na tanikalang 18 taon niyang dinala. Lumapit si Lolo Dante sa kanya at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. "Justice has a slow pace, Maribel, but it always arrives at the right destination." Ngayong gabi, ang tore ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Hindi sumagot si Maribel. Sa halip tumingin siya sa langit. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak, dahan-dahan. Tila gustong hugasan ang lahat ng bakas ng kataksilan na nangyari sa silid na iyon. Naramdaman niya ang malamig na tubig sa kanyang pisngi. Humahalo sa huling luha na papayagan niyang umagos para sa lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Bago tuluyang isara ang pinto ng sasakyan ng pulis, sumilip si Leo mula sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng galit at pagsisisi. "Maribel, hindi pa ito tapos. Babalik ako. You're nothing without me. Tandaan mo yan." Ang kanyang huling hiyaw bago umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang pumasok muli si Maribel sa loob ng hotel. Ang bawat tao na nadadaanan niya ay tumatabi, nagbibigay ng daan ng may halong takot at paghanga. Hindi na siya ang asawang itinapon sa dulo ng mesa. Siya na ang babaeng nagpabagsak sa isang imperyo gamit lamang ang katotohanan. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang kanyang anak na si Joy na nakatayo sa isang sulok. Nakatingin sa labas, kung saan dinala ang kanyang ama. Ang muka ng dalagita ay walang emosyon. Kasing tigas ng bato, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit doon sa gitna ng tagumpay. Naramdaman ni Maribel ang isang bagong uri ng hapdi. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang mga sugat na iniwan ng digmaang ito sa puso ng kanyang anak ay hindi pa nagsisimulang maghilom. Isang katanungan ang pabalik-balik sa kanyang isip. Ngayong wala na si Leo, paano niya itatayo ang isang tahanan mula sa mga durog na piraso ng kanilang nakaraan? "Maribel, parang awa mo na. Alam kong nagkamali ako, pero hindi mo ba naisip ang lahat ng taon na magkasama tayo? Tulungan mo akong makalabas dito at susumpa ako, hinding-hindi na kita sasaktan ulit. Magbabago ako, Maribel. Magiging asawa mo ako ulit. Gagawin ko ang lahat." Ang tinig ni Leo ay nanginginig sa likod. Nang makapal na salaming naghihiwalay sa kanila
sa loob ng bisitahan ng kulungan. Wala na ang kurbata, wala na ang mamahaling pabango, at wala na ang kayabangang dati ay tila baluti niya sa mundo. Ang suot niya ngayon ay isang kupas na kulay kahel na uniporme. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay nanlalalim sa puyat at takot. Ang bawat salita niya ay tila isang desperadong hiling ng isang taong nalulunod sa sariling putik. Nakatitig lang si Maribel sa kanya. Suot ang isang formal at eleganteng blazer, nakaupo siya ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay mahinahong nakapatong sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng mga kadenang kumakalansing sa paligid at ang mabibigat na hakbang ng mga gwardya sa sementadong sahig ay hindi na nagpapakaba sa kanya. Ang bawat ingay sa lugar na ito ay tila isang kumpirmasyon na narito na siya sa dulo ng kanyang pagtitiis. Ang pag-ibig, Leo, ay hindi isang pautang na pwedeng bayaran ng pagsisisi pagkatapos mong ubusin ang lahat ng tiwala, mahinahong sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay walang galit, kasing lamig ng sementong pader na nakapaligid sa kanila. 18 taon akong nagbayad para sa pangarap nating dalawa. Pero sa dulo, ikaw pala ang magnanakaw na uubos sa lahat ng iyon. Dahan-dahang inilabas ni Maribel ang isang folder mula sa kanyang bag. Iniharap niya ito sa salamin. Nandito ako para ibigay ang huling regalo ko sa iyo. Noong gabing pinirmahan mo ang divorce papers para mapunta sa iyo ang lahat at mapakasalan mo si Nicole, hindi mo binasa ang maliit na sugnay sa dulo. Ang Loyalty and Asset Recovery Clause. Napatigil si Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pilit na binabasa ang mga papeles. Dahil napatunayan ng korte at ng mga ebidensya ang iyong pagtataksil at ang pagnanakaw mo sa kumpanya, lahat ng ari-arian na akala mong mapupunta sa iyo ay automatikong nailipat sa pangalan ko at ni Joy. Patuloy ni Maribel. Isang maliit at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Wala kang naiwan, Leo. Kahit ang sapatos na suot mo bago ka pumasok dito, ako na ang nagmamay-ari niyon. Tricycle, bahay, kotse, pati ang bawat sentimo sa bank account mo. Lahat iyon ay bumalik sa babaeng tinawag mong walang silbi. Isang malakas na hampas sa salamin ang ginawa ni Leo. Ang tunog ng kanyang palad na tumama sa matigas na ibabaw ay umaling-aungaw sa buong silid. Ngunit hindi man lang kumurap si Maribel. Demonyo ka. Pinlano mo ang lahat ng ito. Akala ko ba ay mahal mo ako? Paano mo nagawang ubusin ang lahat para sa akin? Dahan-dahang tumayo si Maribel. Kinuha niya ang kanyang wedding ring mula sa kanyang bulsa. Ang singsing na 18 taon niyang itinuring na sagrado. Hindi niya ito itapon, kundi dahan-dahan niyang inilapag sa ibabaw ng maliit na butas sa ilalim ng salamin. Doon sa panig ni Leo. Mahal kita noon, Leo. Pero ang babaeng nagmahal sa iyo ay namatay na noong gabing itinapon mo siya sa dulo ng mesa sa harap ng maraming tao, bulong ni Maribel. Ang navigator na kaharap mo ngayon ay tapos na sa kanyang misyon. Ang huling destinasyon mo ay ang mapait na bunga ng sarili mong mga desisyon. Habang naglalakad si Maribel palayo, naririnig niya ang mga sigaw at mura ni Leo na unti-unting humihina sa likod ng mabibigat na pinto. Ang tunog ng pagpihit ng malaking susi sa kandado ng pintuan ay tila huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng sakit. Nang makalabas siya sa gate ng bilangguan, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ng malakas na ihip ng hangin. Huminga siya ng malalim, kasing lalim ng dagat na dati ay kinatatakutan niyang tawirin. Ngunit habang papunta siya sa kanyang sasakyan,
Isang itim na kumpirmasyon ang dumating sa kanyang cellphone. Isang litrato ni Nicole na nakatayo sa tapat ng opisina ni Maribel, may hawak na isang sobreng kulay kape at may kakaibang ngiti sa mga labi. Ano ang huling alas na hawak ng babaeng ito? Ngayong wala na ang lalaking pinag-agawan nila, ang bawat hakbang ni Maribel sa pasilyo ng kumpanya ay hindi natunog ng isang asawang nagtatago sa anino, kundi isang martsya ng isang pinunong handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang amoy ng kape at ang ugong ng mga kompyuter sa paligid ay tila isang pamilyar na himig na matagal niyang kinalimutan. Nang makarating siya sa tapat ng opisina na dati ay pagmamay-ari ni Leo, huminto siya sandali. Ang pintong kahoy na iyon, na dati ay simbolo ng kanyang pagkakakulong, ay ngayon ay bukas na para sa kanyang bagong simula. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, bumukas ang pinto mula sa loob. Lumabas si Nicole. Ang kanyang mga mata ay mapupula sa puyat at ang kanyang mukha ay wala na ang dating ningning. Hawak niya ang isang kayumangging sobre. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit dito, na tila ito ang kanyang huling pag-asa sa mundong gumuho na. Akala mo ba ay nanalo ka na, Mrs. Villarama? Ang boses ni Nicole ay paos, puno ng puot na tila lason na lumalabas sa kanyang mga labi. Hawak ko rito ang mga dokumentong magpapatunay na ang mga unang kliyente ng kumpanyang ito ay nakuha mo sa hindi malinis na paraan. Kapag nalaman ito ng mga stockholders, babagsak ka rin kasama ni Leo. Tiningnan ni Maribel ang dalaga ng may malamig na kapanatagan. Hindi niya hinablot ang sobre. Hindi rin siya natakot. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang salamin sa mata at isinuot ito. Ang kilos ng isang dalubhasang Dampan Vien na handang tapusin ang usapan. Nicole, ang mga dokumentong iyan ay ako mismo ang gumawa 10 taon na ang nakalilipas upang protektahan ang kumpanya mula sa mga mapagsamantalang gaya mo. Mahinahong sabi ni Maribel. Alam ng bawat stockholder ang bawat hakbang na ginawa ko dahil ako ang navigator. Ang tanging bagay na hawak mo ngayon ay ang sarili mong hatol. May mga gwardiya na sa labas na maghahatid sa iyo sa pintuan. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin kanila. Nang makitang hindi natinag si Maribel, ang tapang ni Nicole ay biglang naglaho, pinalitan ng isang mahapdi at desperadong paghikbi. Binitawan niya ang sobre at tumakbo palayo. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghakbang sa sahig ay dahan-dahang humina hanggang sa muling maghari ang katahimikan sa pasilyo. Pumasok si Maribel sa loob ng opisina. Ang unang ginawa niya ay buksan ng malapad ang mga bintana. Hinayaan niyang pumasok ang sariwang hangin ng umaga, na tila gustong palayasin ang amoy ng panlilinlang na iniwan ng nakaraan. Naupo siya sa malaking silya at sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat ng responsibilidad, kundi ang tamis ng kalayaan. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok si Joy. May dalang isang maliit na florera na may sariwang rosas. Ma'am, ang ganda ng opisina mo ngayon. Parang maliwanag na. Ngumiti si Maribel at niyakap ang kanyang anak. Ang init ng katawan ni Joy ay ang tunay na premyo sa lahat ng kanyang ipinaglaban. Salamat anak. Simula ngayon, ang kumpanyang ito ay hindi na lang tungkol sa kita. Tungkol na ito sa dangal at pag-asa. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng telepono sa ibabaw ng mesa ay umalingaw-ngaw. Isang tawag mula sa front desk. Ma'am, narito po si Mr. Gabriel Santillan, ang international partner mula sa Geneva. Nais daw niya kayong makausap tungkol sa bagong merger. Napatigil si Maribel. Si Gabriel, ang tanging tao na nakakita sa kanyang galing sa Geneva bago niya piniling maging anino ni Leo.
Nang bumukas ang pinto, pumasok ang isang lalaking may seryosong mukha, ngunit may mga matang puno ng pagkilala. "It's been a long time, Navigator," sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay may dalang pamilyaridad na tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. "Handa ka na bang makipag-negotiate para sa iyong sariling kaligayahan?" Tumingin si Maribel sa labas ng bintana sa malawak na langit ng Maynila. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi na puno ng pait, kundi puno ng posibilidad. Pagkatapos ng bagyo, kaya ko na bang muling magtiwala sa sikat ng araw? Ang mga kamay ni Maribel, na dati ay balot ng amoy ng bawang, luya, at mantsa ng 18 taong pagsisilbi, ay ngayon ay marahang nakahawak sa isang baso ng mainit na tsaa. Ang bawat daliri niya ay wala ng panginginig. Ang bawat kuko ay malinis. Sumasalamin sa liwanag ng dapit hapon na dahan-dahang pumapasok sa kanyang bagong opisina. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagmamadaling tumingin sa oras dahil sa takot na magalit ang asawa. Ang oras ay kanya na muli. Sa harap niya nakaupo si Gabriel. Ang lalaking ito ay bahagi ng kanyang nakaraan sa Geneva. Isang panahon kung kailan ang pangalang Maribel ay kinatatakutan at iginagalang sa bawat boardroom. Hindi siya tinitingnan ni Gabriel bilang isang asawang amoy kusina, kundi bilang isang kapantay. "Hindi nagbago ang talas ng iyong mga mata, Maribel," mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may dalang tamis na tila isang pamilyar na himig mula sa nakaraan. "I've watched you rebuild this company in just a few months. It's like watching the Navigator find her way home after being lost at sea for 2 decades. Ngumiti si Maribel. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Minsan kailangan mo munang malunod para matutong lumangoy muli, Gabriel. I thought I was protecting my family by staying small. Pero ang totoo, pinapaliit ko lang ang sarili ko para hindi masapawan ang insecurity ni Leo." Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, ngunit bago ito dumampi sa balat ni Maribel, huminto siya. Isang paggalang sa espasyong matagal na nilapastangan ng iba. "You don't have to be small anymore. Ang merger na inaalok ko ay hindi lang para sa kumpanya. I want you to lead the international division. I want the world to see the Navigator again." Naramdaman ni Maribel ang isang mabilis na tibok ng puso, hindi dahil sa takot sa negosasyon, kundi dahil sa init ng pagkilala na ibinibigay ng lalaking ito. Ang bawat sulyap ni Gabriel ay tila isang pagkilala sa kanyang halaga, isang bagay na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Pag-uwi sa bahay ng gabing iyon, sinalubong siya ni Joy. Ang kanilang tahanan ay wala na ang bigat at dilim na dala ni Leo. Ang bawat sulok ay maliwanag, puno ng amoy ng sariwang bulaklak at halakhak ng mag-ina. "Ma'am, may dumating na sulat galing sa korte," sabi ni Joy. Ang kanyang boses ay kalmado na. Malayo sa galit na naramdaman niya noong mga nakaraang buwan. Binuksan ni Maribel ang sobre. Ito ang pinal na desisyon para sa lahat ng kanilang ari-arian. Ang lahat ng pinaghirapan ni Leo sa pamamagitan ng pandaraya ay tuluyan ng binalik sa kanya. Pero habang binabasa niya ang dokumento, wala siyang naramdamang tagumpay sa paghihiganti. Ang naramdaman niya ay ang kapayapaan ng isang taong tapos na sa isang mahabang laban. Lumabas si Maribel sa kanilang hardin. Ang hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang mukha, malamig at presko. Tumingin siya sa mga rosas na siya mismo ang nagtanim at nag-alaga. Ang mga ito ay namumukadkad na, kasing ganda ng kanyang bagong simula. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at tiningnan ang huling mensahe mula kay Gabriel. "Take your time, Maribel.
The stars aren't going anywhere. I'll wait for your answer. Napayakap si Maribel sa sarili. Hindi na siya nag-iisa. Hindi dahil may lalaking naghihintay sa kanya, kundi dahil nahanap na niya ang kanyang sarili. Ang navigator ay hindi na naliligaw. Ang bawat bituin sa langit ay tila nagbibigay ng direksyon patungo sa isang kinabukasan na siya mismo ang susulat. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang bulsa. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, tanging mabibigat na paghinga ang kanyang narinig sa kabilang linya. Bago ang isang boses na kasing pait ng abo ang bumulong. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil nasa loob ako, Maribel? May mga utang pa tayong hindi nababayaran. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay umaling-aungaw sa katahimikan ng hardin. Tila isang babala na ang anino ng nakaraan ay hindi pa tuluyang lumilisan sa ilalim ng maliwanag na buwan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Gaya ng dahan-dahang pag-agos ng tubig sa mga dalampasigan ng Batangas, kung saan pinili ni Maribel na itayo ang kanyang maliit na pahingahan. Wala na ang ingay ng mga sasakyan sa Maynila, wala na ang nakakasakal na usok ng mga pabrika, at higit sa lahat, wala na ang amoy ng panlilinlang na dati ay nakadikit sa bawat sulok ng kanyang buhay. Nakatayo si Maribel sa balkonahe ng kanyang bahay, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Suot niya ang isang puting bestida na malayang humahampas sa kanyang binti dahil sa ihip ng hangin. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tasa ng kape, hindi dahil kailangan niyang magpuyat para sa mga kontrata ni Leo, kundi dahil gusto niyang damhin ang bawat patak ng katahimikan ng hapon. Ang banta ni Leo mula sa loob ng kulungan 1 taon na ang nakalilipas ay naging isang mahinang alingaw-ngaw na lamang. Sa tulong ni Lolo Dante at ni Gabriel, natukoy ang ilegal na paggamit ng telepono sa loob, na nagresulta sa dagdag na sentensya para sa dating asawa. Ang huling balitang natanggap ni Maribel ay tungkol sa isang lalaking tuluyan ng kinalimutan ng mundo, nakakulong sa isang seldang kasing liit ng kanyang sariling konsensya. Napatawad na ba niya si Leo? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Maribel. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Pinatawad niya si Leo hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling puso sa kapayapaan. Pinatawad niya ang nakaraan upang hindi na nito mahawakan ang kanyang kinabukasan. Ngayon, si Leo ay isa na lamang malabong anino sa isang lumang kwento na tapos na niyang basahin. Ma'am, handa na ang hapunan. Nagluto ako ng paborito mong pasta. Ang masiglang tawag ni Joy mula sa loob ng bahay. Lumingon si Maribel at nakita ang kanyang anak na masaya at puno ng buhay. Si Joy ay nag-aaral na ngayon sa isang prestihiyosong universidad. Kumukuha ng kursong batas upang protektahan ang mga taong gaya ng kanyang ina na dumaan sa pang-aapi. Ang kanilang relasyon ay hindi na lamang base sa dugo, kundi sa isang malalim na pagkakaunawaan at respeto. Sa tabi ni Joy, lumitaw si Gabriel. May dala itong isang buke ng sariwang bulaklak, mga rosas na kasing pula ng pag-asang muling sumibol sa puso ni Maribel. Walang mali siya. Walang pagmamadali. Ang bawat sulyap ni Gabriel ay puno ng pasensya. Tila ba handa itong maghintay ng kahit ilang dekada pa para sa isang tunay na oo mula sa navigator. Salamat, Gabriel! Mahinahong sabi ni Maribel habang tinatanggap ang mga bulaklak. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagtagpo
Isang mabilis na init na nagparamdam sa kanya na ang pagtitiwala ay maaari palang muling itayo mula sa mga durog na piraso ng nakaraan. Sa dulo ng lahat, natutunan ni Maribel na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsilbi sa iba, kundi sa kung gaano niya kamahal at nirerespeto ang kanyang sarili. Ang pagiging navigator ay hindi lang tungkol sa paggabay sa tagumpay ng iba, kundi sa paghahanap ng sariling daan patungo sa kaligayahan. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling sinag ng araw, pumasok si Maribel sa loob ng bahay, kasunod ang kanyang anak at ang lalaking muling nagturo sa kanya kung paano mangarap. Ang pintuan ay dahan-dahang sumara. Ang tunog ng paglapat nito sa hamba ay tila isang huling basbas ng katahimikan. Ang navigator ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan. Wala ng bagyo, wala ng dilim. Tanging ang liwanag ng pag-asa at ang tamis ng bagong simula ang natira.